Nito lamang po meron silang press con ulit ano. Supposedly ang tawag nila nung una Blue Ribbon Committee hearing pero naging open forum na lang po kinalaunan. Napanood niyo po ba 'yon and how did you feel? Well, ganun din na parang ang hirap kong tanggapin ba na may babanggitin sila doon sa appearance nila nung una na in-identify nila, susunod binabawi nila. Tapos ngayon may bago na naman na mga pangalan. And nagsabi naman din, nakita ko at narinig ko yung interview ni Atty. Sal Panelo. O sabi niya, ano ba naman kayo? Papaniwalaan ba ninyo yung picture na yan, yung maleta? Pupunta ka lang sa isang bahay, yung bahay nila na na-address papost ka lang doon with the maleta. Ebidensya na ba yan? Galing yan sa mga nila, yung sabihin na natin, maaaring supporter nila nung una. Colonel, sabi niyo po kanina kayo mismo ating Marines hindi niyo gusto yung nangyayari. AFP naglabas na rin po ng pahayag. Ayaw na nga po ipagamit yung 18 Marines. Ang gusto ay bagman, maleta boys or kung ano man yung itawag. Pero what should the government do? Kung pakiramdam niyo po bilang dating isang Marines na may Medal of Valor awardee pa po kayo, nadudungisan na talaga yung kumbaga totoong mga Marines na tapat at talagang tapat po sa kanilang tungkulin na tapat sa bayan. Ano ang po pwedeng gawin po dito ng AFP ngayon at ng gobyerno? Well, kasi may proseso tayo, no? Alangan naman kagad, malay mo, may totoo nga sa sinasabi nila. Yung nga yung sinasabi ko, mag-file na sila, mag-execute sila ng complaint affidavit nila, no? Duly notarized para malaman ngayon ng mga investigador kung ma-determine nila kung may probable cause. Kasi hindi man lahat ng sabihin nila, line and sinker, tatanggapin natin. Ganyan ang ginagawa nila ngayon na pinapaniwala nila ang taong bayan na lahat ng sasabihin nila, totoo. May proseso naman tayo. Dapat idaan nila yan, daan nila sa korte. Ito, kung public official yung inaakusahan nila, di-file nila sa ombudsman. Kumbaga, yes po, Colonel. Maalala ninyo yung nangyari sa PDAP scam noon, di ba? Nagmadali tayo, ang daming ako, alam ko yun kasi my first wife, di ba, namatay nga dahil sa mga yan na So, galit na galit tayo sa mga ganito na corruption scandal. Kasi kita nyo, minadali natin pagsampa noon, ang dami nakulong. O bakit kamo nakawala lahat? Kawawa yung Ali. So far, 185 years yata yung conviction niya. So yung nakinabang doon sa scandal na yon, nakalaya lahat, na-drop yung mga kaso nila. Ganito yung mangyayari kung ito uli na minamadali natin lahat. May proseso yan. Mga alleged, sabihin na natin, security detail na lang ni Saldico na nakakaalam nitong lahat. Ilagay nila sa complete affidavit nila, sampa nila kaagad ang kaso. Hindi na yung ang nangyayari dito kasi sa mga handlers nila, every time na ilalabas nila sa media, lalong nawawalan sila ng credibility. Kasi pabago-bago yung statement, yung testimony nila. Ngayon, anong sanction na ibibigay ng Armed Forces? Hindi na sila member ng Armed Forces Hindi na rin sila member ng, kung policeman sila, hindi na rin sila, mga na to, wala na sila sa serbisyo. Personal na capacity, in their personal capacity, yung mga pinasukan nila, na granting, kung totoo yung mga sinasabi nila, nag-umpisa pa sila long time ago. Ba't ngayon lang sila lumabas? Alam nila na nakaw pala, sinasabi nila na ganito karaming pera. Sabi ko nga, if you have very strong moral fibers, hindi ka pwede magsukom kahit anong illegal ba. Kasi kung malaman mo na illegal, mag-hands off ka na. Hello? Opo, yes sir, we're listening. Colonel, ikaw nga po ninyo, kung nakikita mo na mali-maletang pera at alam mo for a fact na nakaw at ikay tagahatid, no?
Oo. Kailan ka magigising sa ganong katotohanan na mali yung ginagawa mo, Colonel? Ganun po. Ang tinutukoy. Yes. Mm. Yes. Totoo yan. Kasi dun sa base sa testimony nila, matagal na raw nila na ginagawa yan. Di ba? Ngayon kayo lumabas. O kung talagang to, kasi nagra-ride kayo sa sentimiento, sa gusto ng taong bayan na dapat may mapanagot dito sa mga nangyari na to. Sinasakyan ninyo, di magsampa na kayo kagad. Gamitin ninyo yung nalalaman ninyo na sabi nga ninyo, totoo, then i-ano na ninyo, isampa na. Wag na yung daming press conferences, ang daming hindi na tayo, I wasn't born yesterday. Every time na ganito na may mga propaganda, they're really up to something. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.